Fresh and toothpaste morning to you all guys. Ayan, ating paubos na. Buti na lang marami tayong stock ngayon. Kaya ayan, order na mga sis. Spirulina, and then oil, basta colorless siya or walang kulay, transparent. And then, kailangan ng water ng maliit na cups, kahit dalawa, and then maliliit na lalagyanan. And then, stirrer, pwedeng normal na kutsara or mga ganito, maliliit na kutsara. Ng dikdikan, and then ng tissue para sa tissue test. So, ngayon, bubuksan na natin ang ating spirulina. Ang gagawin natin ngayon ay isang tissue test para malaman natin ang
pigments na naman ng ating spirulina. So, una natin gagawin ay kukuha tayo ng 5 tablets. Tapos, didikdikin natin hanggang sa maging pinong-pinong tables na siya. So, ating powder. And ang una nating gagawin is a test for the presence of phycocyanin. Ang ating phycocyanin is a blue pigment. So, para magawa natin yun, para mapalabas natin, lalagyan natin ng tubig ang ating spirulina powder. Then, mix lang natin hanggang maging parang paste na yung kanyang consistency. So, ang phycocyanin or yung blue pigment na meron sa spirulina ay isang natural antioxidant, and then meron din siyang anti-inflammatory properties, and it is also a natural analgesic. So, ngayon, makikita na natin ang blue pigment na lumalabas. So, the deeper the color of the blue pigment, the better. So, yan. So, yung blue color na yan, yan ang tinatawag na phycocyanin. So, yung second pigment na itatest natin is yung yellow pigment or the carotenoids. So, kukuha ulit tayo ng 5 na tablets and then dudurugin ulit natin siya hanggang sa maging pinong powder. So, para sa test nito, ang gagamitin naman natin ay yung oil. So, ang ating carotenoids ay nako-convert sa vitamin A, and once na-convert siya sa vitamin A, ito ay nakakatulong sa pag-improve ng ating immune system, and it also helps our eyesight, and at the same time, nakakatulong din siya sa pag-maintain ng ating heart, ng ating lungs, and other vital organs. So again, ang ina-observe natin dito is yung presence ng yellow na pigment. Bright yellow pigment. So, ang third test natin ay para sa pigment na phycoerythrin or the red pigment. So again, kukuha lang tayo ng 5 tablets of spirulina. And then, didikdikin natin siya ng maging powder. Mapapansin nyo kapag pinulbos na siya, medyo madali lang siya madurog kasi yung powder na ay, yung packet natin is purely spirulina and wala siya halong binders or fillers. So, yung powder, ilalagay natin sa clear na glass and then mag-add tayo ng water. Stir lang natin siya. And hayaan mag-settle for a few minutes. After around 30 seconds to 1 minute, kapag nag-settle down na siya, mapapansin natin kapag pinapatan ng ilaw, merong parang color red. So, yung red na yun is yung red pigment na tinatawag na phycoerythrin. So, yung phycoerythrin, meron siyang anti-cancer properties and it also helps boost the immune system.